Hello mga kamamshi, mga kasari. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong Mamshi Tin, ang Mamshi Tindera po ng mga Kapampangan. For today's video, ang topic po natin ngayon ay kung ano na po ba ang mga naipon namin galing sa kita ng aming negosyong sari-sari store at poultry supply. Pero bago po yan, syempre, i-share ko po muna kung kailan po kami nag-start sa aming negosyo. Bali, ang Arcris Store Poultry Supply po ay nag-start po siya noong November 2, 2017. Bali, ang aming negosyo ay nasa 6 years na po. At ito pa lang po ang itsura ng aming tindahan noon. Kung makikita nyo po sa screen, yan pa lang po yung mga aming mga tinitinda. At yan pa lang po yung mga na-start naming paninda noong kami po ay nag-umpisang mag-sari-sari store at poultry supply. Nag-start po kami sa bigas. Bumili po kami ng mga 3 klase lang po ng bigas. At bumili naman po kami ng mga tagi-isang sako po ng pagkain ng aso, pagkain ng pusa, patuka ng manok at patuka po sa ibon. At sa sari-sari store naman po is nag-start po muna kami sa mga basic needs. Kagaya po ng mga mantika, asukal, suka, ayan po mga condiments. At saka meron po kaming sibuyas, bawang, luya, yan mga kamatis. Yan po yung mga in-start ko munang itinda sa aking tindahan. Pero hindi po agad nag-click or hindi po agad kumita ang aking tindahan kasi syempre, trial and error parang po kami noon. Yung bigas po namin, kagaya po ng bigas namin, hindi po ganun ka-fast moving. So, ang naging fast moving po sa amin is yung pagkain ng manok, pagkain ng pusa, at pagkain ng mga aso. At sa sari-sari naman po, hindi po na ganun naging success yung pagtitinda namin ng bawang sibuyas. Dahil gawa po ng ang sibuyas no at ang bawang is wala pong katapusang pagtataas. Kaya po in-stop namin kasi wala na po kong halos kikitain. At nagdaan po ang mga panahon hanggang ngayon po is ito na po ang itsura ng aking tindahan. Nadagdagan na po ang variety ng aking pagkain ng pusa, pagkain ng aso, pagkain po ng manok, pagkain ng ibon at iba pa. At ganoon din po sa aming sari-sari store, nadagdagan na rin po ang aming mga paninda. Meron na rin po kaming panindang mga non-food, kagaya po ng plastic, styro cups, at mga styro plate. Ayan po ang mga nadagdag sa aming tindahan. At sa mga magtatanong kung magkano po ang aming in-start na kapital, ipipin ko na lang po sa aking description. At eto na nga po, i-share ko sa inyo kung ano na po yung aming mga naipon galing sa kita ng aming negosyong sari-sari store with poultry supply. Mag-umpisa po tayo sa car loan. Ayan, meron po kaming car loan na binabayaran every month. Yan po ay nagkakahalaga po ng 6,000. Bali po yung the rest is binabayaran na po ng aking sister-in-law and mother-in-law. 5 years to pay po ang aming car loan. Bali matatapos na po siya next year, March. So meron pa po kaming 4 months para magbayad every month ng 6,000. At dito naman po tayo sa aming pangalawang ipon kay Judith. Yan, Judith. Bali bills, bayaran po ng bills yan. Dito po namin kinukuha ang bayaran namin ng kuryente. Ang monthly bill po namin sa kuryente is naglalaro po sa 3,000 to 5,000 every month. At syempre, hindi po mawawala ang Judith natin kay water bill. Ang water bill po namin is 1,000 every month. At ang pangatlo naming ipon ay ang matrikula or tuition fee ng aming grade 7 na anak. Bali, meron po kaming binabayaran sa school niya every month na 763. Bali, big discount na po yan sa tuition fee niya dahil meron po siyang 60% less dahil po sa kanyang grades. Plus expenses po na binabayaran namin ay ang kanyang mga notebook at books. Pera pa po yung kanyang uniform. At yung baon naman po niya araw-araw is ang kap-ate niya na po ang nagbibigay sa kanya. At syempre, hindi lang po nag-i-stop sa pagbabayad ng tuition ang ating expenses, kundi nandyan din po ang kanilang mga extra, kagaya po ng tour at mga programs po. So yan, may mga bayad po yan. So dyan po napupunta ang aming kita sa tindahan. So yan na po ang pinakaipon namin sa aming tindahan. At ang aming pang-apat na ipon ng aming loan sa bangko. Bali, yan po mga kasari, mga kamamshi, kami po ay nag-loan sa bangko at nagbabayad po kami every month ng 20,000. Dahil po yung miniloan namin is ginamit po naming pangdagdag na kapital sa aming negosyo. Ang panglima naming ipon ay ang aming pampasweldo sa aming staff or assistant. Kasi kailangan po namin ng isang assistant para sa aming poultry supply. Kasi kailangan po namin ng may nagbubuhat,
lalo na pag may mga dumarating na deliver at nag-aayos sa selling area. At ang aming pang-anim na ipon ng aming mga extra expenses sa loob ng bahay. Although ginagamit talaga namin budget is ang sweldo ni Daddy Bear at ang sweldo ng aking anak na panganay. Pero sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, ang sweldo nila minsan ay hindi sapat para sustentuhan ang aming monthly expenses sa loob ng bahay. Kaya sa panahon ngayon ay hindi na po pwede ang isa lang ang ating pinagkukuhanan ng ating source of income dahil po sa sobrang mahal ng bilihin at palaki ng palaki po ang ating expenses, lalo na po kung meron tayong mga anak na pinag-aaral. Lalo na po sa aming sitwasyon ni Daddy Bear, meron po kaming anak na maliit na dumedede at meron din po kaming mga anak na nag-aaral. Ayan po, sa mga nagtatanong or napapaisip kung magkano na po ba ang aming ipon or meron na po ba kaming ipon sa aming pagnenegosyo, I hope po is nakapagbigay po ako ng kasagutan sa inyong tanong sa video ko pong ito. Ang kita namin 10% to 20% sa aming negosyo is napupunta lahat sa pagbabayad ng aming mga expenses at loan. Kaya super thank you ako kay Lord at binigyan niya kami ng gantong negosyo. Hindi ko naman po sinabi na super successful na po ang aming negosyo. Pero kung yung iisipin is laking tulong na po ang gantong negosyo para sa pang-araw-araw nating gastusin. At kung iisipin po natin, hindi po lahat ay nabibiyaan ng gantong negosyo. May iba nga dyan, may puhunan pero walang pwesto. Meron naman pwesto, ang problema naman po nila ay ang puhunan. Kaya lagi po tayong magpapasalamat sa araw-araw sa mga biyayang pinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. At lagi nyo pong tatandaan at ang lagi ko pong pinapayo sa mga baguhan at sa mga nagpaplanong magkaroon ng business na sari-sari store, poultry supply, kailangan po buo ang ating loob at kailangan po nandun po yung ating dedikasyon sa ating pagnenegosyo. Dahil po ang pagnenegosyo ay hindi po basta-basta lang yan. Lahat po, kalahati po yata o buong buhay nyo po is nakalaan sa inyong negosyo para ito ay umasenso. At dapat willing po tayong matuto sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga produkto ang ating mga binebenta para sa ganon dumami ang ating mga mamimili. Ito pong payo kong ito ay base sa aking karanasan sa aking pagtitinda, na dapat meron tayong mga kaalaman kung ano ba yung mga benefits na idudulot ng mga pagkain ng pusa, aso, manok, feeds at mga gamot sa mga alaga nilang hayop. At dahil sa kaalaman na yan ay hindi malabong dadami ang iyong mga customer. Dapat din po masipag po tayo mag-replenish ng ating mga paninda kagaya po na nakikita nyo sa video. Kami po ay nagre-replenish ng aming mga panindang pagkain ng aso, pagkain ng pusa, pagkain ng manok at pagkain po ng ibon. Yan po ang daily routine ng isang may sari-sari store with poultry supply. Kailangan masipag ka sa lahat ng bagay para hindi ka pupulutin sa kangkungan. Lalo na po kami, bawal po sa amin ang tatamad-tamad dahil marami po kami mga binabayaran at malalaki po ang aming mga expenses every day. At sa pagtatapos po ng video ito ay gusto ko muna pong pasalamatan ang aking mga 2,163 subscriber at sa aking mga organic viewers. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po at pagsubaybay sa aking channel. Gusto ko rin pong pasalamatan ang aking mga YTA family at ang aking ka-Team Nesnoy. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Thank you so much po sa inyong lahat. At sa mga kakapanood ng video ito, maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at pakishare na rin po. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga susunod ko pang mga video.